Hello mga ka-churba, ano na, Sabado ngayon, di dahil Sabado. Tama kape, mainit-init ngayon. Sarap. Oh, kumusta naman kayo mga ka-churba? Alam mo ba, lahat talaga napakaaga. Oo, aga hanggang magdamag sa pakikipag-chismisan. Oo, natatawa ako. Yung iba ngayon patulog pa lang, ngayon papahinga na sila. Mamaya-maya konting ano lang, pakikipag-chismisan na naman sila. Yun lang, maaga lang akong napachika kasi baka makalimutan ko siya. Bigla ko lang naisip, bigla ko lang siya naalala. Kaya tara na mag-chismis, chikahan, chismisan tayo kasi habang matulog yung mga kapitbahay kasi Sabado. Yun, naalala ko lang din naman kasi yung kapatid kong bunso. Sa totoo lang, 8 kami magkakapatid, 8. Masaya kami. Kahit sobrang dami kami, 8, hindi naman ganun kadami yun kasi yung iba nga nasa 10 mahigit, diba? So yung bunso namin dati, lalaki. Love na love namin yun. Kasi syempre bunso namin siya lalaki siya. Tapos baby talaga namin yun kasi 4 kami, ang ating nga, siya yung bunso sa lalaki. Kasi tatlo yung kuya namin, tapos 4 kami babae. Tapos yung bunso namin, siya yung pinakabunso yung lalaki. Kaya minsan pag natutulog kami, mas nakatabi yun sa amin. Kaysa doon sa parents namin, doon siya nakatabi sa amin. Sa gitna namin dalawa ng ating niya. Nasa gitna namin yung lagi. Kaya sweet na sweet din kasi yun. Kaya napaka-love na love talaga namin yung bunso namin. Dumating sa point na na siya, first year high school na siya. Napakasipag. Tapos magaling siya sa trabaho. Magaling siya sa school. First year high school siya, pilot siya. Sa mga naging pilot nila sa school, isa siya sa mga member ng company. Kasi may company dati, may mga company na may hawak silang mga estudyante na parang sponsor sila. O yung company na yun, sponsor yun sa mga batang magagaling sa school. Yun, kaya tuwan-tuwa kami kasi isa sa kanila, yung kapatid namin ang kasama. Napakabait kasi ng bunso ko rin kasi yung pinaka-sponsor nila, weekly ata ang nila. Meron sila kasing allowance. Hindi ko alam kung weekly o monthly. Lagi siyang tawag dito, sponsor. So meron siyang allowance, monthly ata ngayon. Tapos yun, pag nabibigyan siya ng allowance dati, yun, mahilig siya magtago ng pera. Nung time na yun, stroke na yung parents namin. Pero binibigyan niya ng pera yung parents namin. Kahit yung mga kapatid ko, binibigay din niya yung mga ate niya. Makakatuwa. Kasi meron siyang pera. Tapos, mahilig rin siya sa school niya. Kasi may mga estudyante siyang kaklase na mga tamad ano ba tawag doon? Mga tamad magsulat-sulat. So, ang nangyayari, ginagawa niyang trabaho yan. So, yung ibang kaklase niya, nagpapasulat. Kasi nga, di ba mahilig tayo magsulat sa mga blackboard pag mahaba-haba ang mga pinapasulat ng teacher. So, yung iba, mga tamad magsulat. Ay, yung kapatid ko, ina-accept niya yung ganyang assignment. Masaya siya kasi may bayad. Oo. Meron siyang bayad. Kaya nagkakaroon siya ng pera dati. So, noong time na yun, bakasyon yun bakasyon. Pumasyal siya tsaka yung isa kong kapatid, silang dalawa. Nagpunta sa mga birthday yan. So, yung pag-uwi ng kapatid ko, kinabukasan, nagkaroon siya ng sakit, nagkasakit siya. Para siyang nagkaroon ng lagnat, pero hindi namin nakala. Ang lagnat naman normal yun, di ba? So, syempre inom na lang ng gamot, Kasi nung time na yun, patay na rin ata yung kuya ko ata noon, tsaka tatay ko ata, patay na rin noon, nung time na yun. Tapos yung bunso ko na yun, nagkaroon siya ng sakit, lagnat lang. Kinabukasan, hindi na siya tawag ito, hindi na siya nagtatayo. Ayun, pinapakain ng kapatid ko, iinom ng gamot. Kasi kami nagtatrabaho kami. Yung isa kong kapatid siya nag-aalaga. Dati kasi mahilig yung bunso namin, mahilig yan ng tubig. Kasi doon sa bahay na yon sa amin, hindi kasi poso lang yung namin gamit. Kaya yung tubig doon, hindi namin iniinom pang tubig. So yung kapitbahay namin, puro halaman. May lagayan ng tubigan doon, gripo. Yung kapatid kong bunso, malimit yung doon, makiigib. Magkatapat lang naman. Ayun yung pinakatubigan namin, inumin. Kasi nga, na-point ko lang naman kasi yung bahay nga namin dati, para yung bahay na tinirahan namin dati, karamihan ang nagsasabi lagi na malas yung bahay na yun. Hindi lang namin pinapakailaman kasi para sa amin maganda naman yung area, maganda yung bahay. Basta sa dami ng nakatira doon dati, nagkaroon ng bad ang bahay na doon, bahay na yun. Kami wala naman kami pakialam dati. Basta kami may tinitirahan kaming bahay. So dumating sa point na sa ilang araw na hindi ko akalain, inatake yung kapatid namin bunso. Kasi parang hindi na kinaya ang hindi ko kasi alam kung ano talaga nangyaring problema nung dati. Basta alam namin, nilagnat lang, tapos inatake na siya, pero hindi na kinaya. Tapos sabi sa doktor, inatake sa puso. Kaya nagtaka kami kasi wala naman kaming lahing may heart, ang tawag doon? Yung may sakit sa puso, inatake sa puso. Kung para sa amin, wala naman kaming lahing ganun. So, sa totoo lang, kasi nalaman namin dati, yung araw na yun, na pumunta sa birthday yan yung kapatid kong bunso kasama yung isa kong kapatid,
pauwi na siya, na may nakakita pala sa kapatid kong bunso na may, na wala daw ulo habang naglalakad. Hindi naman. Napachika lang ako. Yung kapatid ko raw bunso, na habang naglalakad, nakitaan daw yun niya ng ulo. So, hindi ko akalain yung ganun. Kasi yung nakalibing, ano na sa bahay yung kapatid kong bunso. Kumbaga yung, ano ba yung pag namatay nga yung kapatid kong bunso, may mga bisita. Yun, yun yung isa sa mga dumalaw sa bahay. Siya yung may nagsalita na, yung kapatid ko nga nakita nila na naglalakad na walang ulo. Nung time namin, yung kumbaga yung point namin yun, dapat noon pa lang, may dumaan sa inyong naglalakad na tao sa inyo, may makita kaming ganun. Sana, kahit sino man na may mangyari sa kanila na magsabi agad, di ba? Di ba kasi, sabi nga noon pa naman na, pag ang isang tao na makikitaan mo na walang ulo, di ba? Talagang bad talaga yun, di ba? Yun. Tapos, kasi nga, di ba nga yung bahay din namin na to, na tinirahan namin, karamihan talaga nagsabi pati na malas yung bahay na yun. Kasi sa lahat na tumira doon, sa bahay na yun, halos lahat din na meron namatayan. Hindi naman sa napachika lang ako. Kasi ganoon din naman ang chismis nila sa amin dati, na yung bahay na yun ay malas daw. Dati kasi wala naman kami pakialam. Kasi ayaw din naman ng nanay ko na umalis dati doon. Yun, dumating sa point na, yung nilibing na namin, yung nilibing na namin yung kapatid namin, para siya kasi, ano ba yun? Yung bahay na yun, meron yung kulungan, yung lagay ng ng damit, lagay ng damit, sa lumang kwarto, sa isang kwarto, may lumang lagayan lagayan ng mga damit. Tapos, yung kapatid ko dati, yan talaga yan, naglalaro. Doon sa cabinet. Lagi yung naglalaro. Minsan, doon ata nakakatulog dati doon sa cabinet na yun. Ang laki kasi ng cabinet kasi laki ng kwarto yun. Tapos, yung namatay siya, lagi siyang nagpapakita galing doon sa cabinet. Minsan, natutulog yung isa kong kapatid na ate niya. Ang sunod sa akin, di ate din. Once, natutulog na yun sa gabi, yung bunso namin, habang galing sa cabinet, natabi yun matulog, lagi yung kapatid kong isa, dumidikit sa pagtulog. Kasi kahit naman nung buhay pa siya, kasama namin siya matulog. So dumating sa point na yung sumunod sa akin na kapatid ko, siguro hindi niya nakinaya yung damdamin niya sa sobrang takot, sobrang iyak din, sa sobrang lungkot. So inamin niya sa amin na yung kapatid namin lagi nalabas doon sa cabinet na yun. Kasama niya laging matulog kasi talagang katabi matulog. Tapos lagi niya damit ng kapatid namin bunso. Meron kasi kami binili doon na polo. Polo, ayun ang paborito ng kapatid kong bunso dati. Kasi Pasko noon, binilihan namin siya ng polo. Tuwan-tuwa siya doon. Kaya nung namatay yung kapatid kong bunso, pag natabihan sa kapatid kong isa, ayun lagi ang suot. Kaso sa sobrang sa sobrang lungkot at takot din, umitakot din kasi yung kapatid kong isa. Sa sobrang umiyak na siya. Kasi lasing na lasing. Hindi namin akalain ba't lasing na lasing. Ngayon, inamin niya na sa akin na, ate, kasi yung cabinet lagi na andyan si Totoy, lagi dyan nalabas. Katabi ko lagi matulog kahit anong gawin niya. Talagang lagi natabi. So, na-request sa akin ng isa kong kapatid na tanggalin ko yung cabinet. Nakadikit niya sa mga lumang kahoy yun sa cabinet. Tapos yun, sabi niya, sirain ko ang cabinet. Pinasira ko talaga ang cabinet. At tigas pa ng cabinet kasi mga lumang mga kahoy yun. Parang mga sinauna. Pinaalis ko yung cabinet na pinaalis ko. Yun, sa awa naman ng Diyos, yung inalis yung cabinet, hindi na siya nagpapakita noon. Kasi sobrang tigas pa ng cabinet na yun. So, simula na yun, hindi na siya nagpapakita sa amin. Lalo na sa kapatid kong isa, hindi na siya nagpapakita. Kasi para sa amin, para siyang, hindi naman yun ata inatake yun eh. Kasi wala naman sa lahi namin noon. Anong time na yun kasi nga, may espiritu kasi sa bahay daw na yun. Dati sa kapitbahay namin, may mga puno-puno. Nakausap yung kapatid kong bunso habang nanaginip ba. Kasi sabi ng kuya ko, nagkausap din ng kapatid kong bunso na merong pumunta sa kanyang yung maitim na mama na basta maitim daw kasi ipagkakit kasi yung kapatid ko na bunso kasi ang taba na lagi lang siya naka-smile. Yun, sa panaginip kasi na nakipag-usap siya sa isa kong kuya na kaya daw siya umalis, may sumasama sa kanyang lalaki na maitim kasi ang itim-itim daw ang itim. Sabi naman ng kuya ko, bakit ka sasama doon? Kasi sinasama daw siya. Pero pasalamat naman siya yung dumating nga yung black na lalaki. Noong time na yun, pumunta rin doon yung tatay ko kasi patay na rin nga yung tatay ko. So, yung tatay ko ang mismong nakipag agawan doon sa kapatid kong bunso. Yung tatay ko ang kumuha ng kapatid kong bunso, sinama niya. Yun lang, napachika lang ako. Ganun kasi ewan ko kung naano ba naano ba sa espiritu or ano. Tapos yung kapatid ko kasi siguro 7 years old na yun. 7 years na siyang napatay. Ang ginawa kasi ng mga ng kuya ko dati na pagsamasamahin na lang yung parents ko tsaka yung kapatid ko sa isang lagayan. Pagkasama-samahin. Yun, siyempre habang nagta-transfer doon ng lagayan, parang bahay-bahay nila. Yung parents ko mga buto-buto na sa isang sako. Pero yung bunso namin, bukod tangi, siya yung tawag doon, buo pa yung kanyang yung nilagay siya sa sako. Buo pa talaga. Ayun. Kaya nagtaka rin kami doon kasi yung parents namin mga buto-buto na agad. Pero yung kapatid ko, yung bunso, buo pa rin yung time na yun. Kaya parang nagkaroon din kami ng
ng ano na talaga matagal din talaga ay tama din yung mga espiritu sa loob ng bahay. Yung parang feeling namin na parang meron talaga mga ganun, no? Wala na ano lang kami sa bahay na yun. Kaya yung iniwan namin yung bahay na yun, yung may bagyo. Minsan gusto ko pa rin balikan yung bahay na yun, kaso ayaw na ng mga kapatid ko. Kasi nga, di ba, doon na nga namatay yung mga nanay tatay ko, kapatid kong bunso. Yung isa rin kuya ko, namatay din. Na buwan lang sila nagkasunod-sunod. Diba? Basta doon lang sa bahay na yun, kamalas-malasan. Napachika lang ako sa inyo kasi naalala ko lang mga kapatid kong bunso. Dahil namiss ko lang kasi mahilig yun talaga namin, baby namin yun. Kaya yun, siguro kung magkaroon naman ng mga ganung bahay na may mga bad espiritu, kailangan din talagang ipa-blessing, no? Kasi alam ko, pinablessing ko yung dati, pinablessing namin yung dati. Pero yun lang ang naging yun lang talaga naging ayun lang talaga pinaka nangyari sa bahay na yan. Kaya dami talagang maraming tao na gusto talaga umalis kami dati doon. Hindi lang kami umaalis. Ayaw din kasi dati ng parents ko noon yung okay pa sila dati, kaso sila na-stroke na sila doon sa bahay na yun. Napachika lang ako sa inyo kasi wala talaga ako machismis. Bigla lang pumasok sa utak ko kaya napachika ako sa inyo. Masakit lang ang ulo ko. Ayan ang masakit sa ulo ko pag sobrang kakaisip. So, goodbye na nga sa inyo mga kachurba. Goodbye. Bye na sa inyo mga chismosa. Bye.